Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 901 hanggang Kabanata 910. Kabanata 901. Jack tumawa. Nakaramdam siya ng kaunting speechless. Mukhang alam ng mga taong ito kung paano magtago ng sikreto. Tapat na sa usapan. Patayin siya. Ang head honcho na may kalbong ulo ay nagwagayway ng kamay. Ang isang mask ng mga tao searched patungo Jack. Trying to bully me with sheer numbers, eh. Jack pinikit ang kanyang mga mata. Nabasag niya ang kanyang mga buko, ngunit hindi siya nagpahayag ng kahit katiting na takot. Sa halip, sumugod siya. Nakaaklas na kamao ng agila. Ginamit ng isa sa mga lalaki ang isa sa kanyang kakayahan noong dumating siya noon Jack. Naglunsad siya ng suntok, tila na punit ang hangin sa kanyang harapan. Maririnig pa nga ng isa ang malinaw na huni na pumaril sa kapaligiran. Jack hindi mapakali sa kanyang mga pag-atake. Pinalo niya ng kamao ang isa pang lalaki, umikot sa kanyang sakong at dumiretso sa ibang toaw. Ang taong gumamit ng striking eagle fist ay malamang kasing lakas ng isang mayor ng hukbo. Siya ay itinuturing na isang natatanging manlalaban. Sa kasamaang palad, Jack nakita ko iyang siya bilang isang bata, sinusubukang tularan ng mga grandmaster at ang pamamaraan ng kanyang kamao ay talagang walang pamamaraan. Lumipad ang lalaki sa gilid ni Jack Sontok ni. Nabasag ang braso niya. Pinakawalan ng lalaki. Nanmatla agad ang mukha niya. Jack humampis pa ng ilang kamao diretso sa gitna ng dibdib ng ilang tao. Ang kanilang mga sternum ay nabasag at silang lahat ay dumura ng mga subo ng dugo. Ang bawat isa sa kanila ay pinalipad at sa oras na sila ay lumapag sa lupa, wala ni isa sa kanila ang humihinga. Patay silang lahat. Sa sandaling iyon, Jack tila natunaw sa mga anino sa ilalim ng madilim na ilaw, pinatay ang mga Amerikano sa isang spray ng dugo at nakakapanghinang mga iyak. Ang mga nagtatago sa bahay, lalo ng sina Fiona, Joan, at iba pa, ay hindi pa nakakita ng ganito. Ngunit ngayon, habang sila ay nagpatotoo sa eksena, ang pagkabigla ay bumalot sa kanilang mga utak. Naputol ang kanilang paghinga. Sa maikling panahon, Jack pinatay ang bawat isa sa 12 ng mga tao sa bilis ng liwanag. Napakalakas mo, Jack, bakit pakiramdam ko mas maganda ang iaban mo kaysa kaninang umaga? Si Fiona ay hindi eksperto sa martial arts. Gayunpaman, ramdam pa rin niya ang pagmamadali ng kanyang bilis, ang kumpiyansa sa bawat galaw niya, ang nakamamatay na aura na nanggagaling sa kanya. Jack nag-flash ng awkward ng ngiti. Nako, inay. Hindi mo ba alam na laging pinakamahusay na magreserba ng ilan sa iyong lakas kapag nakikipaglaban, kahit saan at kailan? Kailangan nating laging magtabi ng trump card para sa ating sarili. Kaya ayon. Napakamot ng ulo si Fiona na para bang naiintindihan niya. Iniska niya ang lahat ng mga bangkay. Anong gagawin natin sa kanila? Mahihirapan tayong alisin ang kaguluhang ito sa gabi. Pero malas tayo kung hindi natin sila aalisin. Malamang magdamag tayong magtatrabaho. Jack saglit na pinag-isipan ang issue. Mahihirapan tayong ibenta ang villa na ito sa maikling panahon. Ito ay hindi tulad na tayo ay magiging mas masahol pa kung walang pera. Okay, paano ito? Kukunin ko si Master George na ipadala ang ilan sa kanyang mga bodyguard para alisin ang mga katawan. Tapos ibibigay ko sa kanila ang villa. Kabanata 902. Tinimagay ka ba ng ganyan? Kamahal na villa. Sayang naman. Nagdilim ang ekspresyon ni Fiona. Nang maisipan niyang ipamigay ang napakagandang villa. Marami na tayong pera, Nay. Ngayon, ang pamilyang Taylor ay mabuti na ibigay na lang natin. At makakaalis din tayo ng maaga. Magagawa ng maayos sa Swallow City o kahit sa Gin City, kahit na hindi kami isa sa pinakamalakas na pamilya doon. Matagal bago mabenta ang villa na ito. Kaya mas tinubukan siyang kumbansihin ni Selena, nakangiti. Lahat tama.
Bakit kailangang tumanggi si Elvin na makipagdigma? Bakit kailangan yang sakta ng pamilya Lambert? Sa unang lugar, ipapalagay na lang natin sa Enmoles. Pamantong hininga si Fiona at pumasok sa kanyang kwarto. Jack tinatawag na Master George. Katatapos lang kumain ni Master George at namamasyal sa hardin. Tumalon sa tuwa ang puso niya nang mapagtanto niya yung Jacksino ang tumawag. Kahit anong mangyari, Jack, tanong niya. Jack ngumiti. Master George, wala akong maraming katulong sa aking lugar, wika niya sa linya. Nakapatay lang ako ng 12 lalaki sa aking hardin. Maaari ka bang magpadala ng ilang tao upang tumulong sa paglilinis ng mga bangkay? Natigilan si Master George nang marinig niya ito. Halos gusto na niyang dumura ng dugo. Alam niya ang tungkol si Jackang nakas ni dahil sa relasyon ng huli sa 9 Great Gods of War. Kahit na ang isang first class na aristokratikong pamilya na tulad niya ay hindi kayang i-provoke siya. Ito ay dahil din sa Jack's brilliance na umaaski siyang pakasalan siya ng kanyang anak na si Sharon kahit na ibinaba ito sa posisyon ng pangalawang asawa. Gayunpaman, hindi niya naisip iyon Jack ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting interes sa kanyang maganda na kamamanghang anak na babae. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataon at tuluyan na siyang nalungkot. Ngunit ngayon na ang punk na ito ay umalis at pumatay ng 12 ng mga tao, siya ay humihingi sa kanila ng tulong upang clear ang mga katawan. Halos pinubuli niya sila ngayon. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Master George ang kanyang sarili kung gaano kakilabot Jack maaaring maging weak siyang magawa kundi pigilan ang kanyang pagkadismaya. Walang problema, nakangiting sagot niya. Maliit na bagay lang. Lahat tama. Aalis kami ng pamilya. O sa Eastfield bukas o sa makalawa at hindi na kami babalik. Kaya ibibigay namin sa iyo ang villa. Jack, ang darating na tugon ni Master George ay labis na nasa sabik. Ang villa ay nagkakahalaga ng hindi mababasa 30 milyong dolyar. At Jack ay matagumpay na nagbid para dito sa presyong 100 bilyon. Seryoso ka? Ito rin. Naramdaman ni Master George na parang nananaginip siya. Halos bumabagsak ang pera sa kanyang kondangan. Siyempre seryoso ako. Ako ay isang tao ng aking salita. Jack ngumiti at ibinaba ang telepono. Lalaki. Tawag ni Winston George habang naglalakad. Hindi nagtagal, 70 hanggang 80 bodyguards ang bumungad sa kanya. Kabanata 903. Pinapatawag mo kami, Master. Mabilis na tanong ng assistant commander ng mga bodyguard kay Winston. Gabi na at naghahanda na ang lahat para matulog. Hindi nila maintindihan kung bakit sila pinatawag ng kanilang amo at curious sila kung ano ang nangyayari. Mayroong 12 ng mga katawan sa loob Jack Harden ni White. Pumunta ka, tulungan mo itong alisin at humanap ng lugar kung saan nasusunog ang mga bangkay. Nakangiting sabi ni Winston. Hindi pwede. Master, ang pamilyang George ay isang first class na aristokratikong pamilya din. Paano Toeyo magagamit ng ganoon lang? At para sa isang nakabababang gawain din. Hindi alam ng assistant commander kung ano pa ang sasabihin. Ano ang alam mo, Jack, at malapit nang umalis ang kanyang pamilya sa Eastfield. Nabalitaan ko na may
Napatay silang mga taga Jin City. Noong hapon, malamang na, nasaktan nila ang ilang maimpluwensyang pamilya, kaya napilitan silang umalis. Ang kanyang pilya ay hindi maaaring madaling ibenta, kaya't ibibigay niya ito sa amin. Sige na. Pagtapos mo sa trabaho, see me for your bonus. Tomorrow, nakangiting sabi ni Winston. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 10,000 dolyar. Nasa iyo ang aming pasasalamat. Guru. Biglang natuwa ang mga bodyguard. Bawat isa sa kanila ay nagmamadaling tumulong jacket. Ang iba para maalis ang mga katawan. Kinabukasan, ibinente ng pamilya Taylor ang anumang ari-arian na. Kaya nila, sa gabi, nag-imbite si Old Man Taylor at ang iba jacket ang kanyang pamilya, pati na rin si Cecilia at ang pamilyang Gold para sa hapunan. Pagkatapos nilang kumain, direktang hinarap ni Old Man Taylor si Selena, kasal na ngayon si Cecilia sa ibang pamilya at patay na si Ivan. Ako ay tumatanda ng at hindi ko mapangasiwaan ang mga usapin ng pamilya Taylor ng napakatagal na ngayon. At alam mo na si Theodore ay hindi magaling sa negosyo. Ang aming pera ngayon ay mas mababa kaysa sa halaga ng mga ari-arian. Sa tingin ko ay makakagawa ka na ng tamang desisyon sa kung ano ang dapat nating gawin dito mula ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinutok niya ang isang credit card kay Selena. Ang bawat isa sa atin ay may natitira pang 100 milyong dolyar para gastusin natin kapag kailangan natin ito. Ang pera sa credit card na ito ay pag-aari ng pamilya Taylor. Ipinagkatiwala ko ito sa iyo ngayon. Kayo na ang magdedesisyon kung muli tayong magnenegosyo o kung dapat tayong maging low profile at mamuhay ng simple. Ini-stress mo ako, Lolo. Si Selena ay hindi naging handa sa pag-iisip para dito. Pagkatapos ng iyahat, hindi niya naisip na kunin ang pamilya Taylor sa ilalim ng kanilang kasalukuyang kalagayan ngayon. Tila siya lamang ang may kakayahang pamunuan ang pamilya Taylor. Anong pinag-uusapan niyo? Natuwa si Fiona nang marinig niya Senior Old Man Taylor na nagpasya na ipagkatiwala ang negosyo ng pamilya Taylor kay Selena. Agad niyang nilaybot ang paningin sa anak. Ikaw ang may pinakamagandang ulo para sa negosyo sa sinuman dito. Kung hindi ikaw, sino? At saka, tinabi mismo ng lolo mo pwede kung gamitin ang pera para ay invest sa mga negosyo o itago mo. Dalang kung ayaw mo, ang pamilyang Taylor ay makakaligtas sa loob ng ilang henerasyon. Hanggat hindi lang natin ito gagastusin, di ba? Inilalagay ka lang namin sa pamamahala sa aming mga pananalapi. Hindi alam ni Selena kung matatawa o maiyak. Nakayuko lang siya at tinanggap ang card. Lahat tama dahil idineklara ni Lolo ang kanyang paniniwala sa akin. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para maging mahusay muli ang pamilya Taylor. Gayunpaman, ang matandang Taylor na noon pa man ay ambisyoso, palaging naghahanap ng mga paraan upang palakasin ang pamilya, ay naging maligamgam sa kanyang desisyon. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya. Hindi mahalaga kung tayo ay malakas o hindi, sabi niya. Magiging maayos kami basta may tapat na panggastos. Sana lang ay makapamuhay tayong lahat ng mapayapang buhay. Dito, muling ibinunyag ni Old Man Taylor ang kanyang mga alalahanin. Kung tutuusin, hindi natin alam
kung gaano katatag ang pamilya Lambert. Hindi man tayo malakas para harapin sila, hindi magiging madali para sa kanila na hanapin tayo kung magtatago tayo at magiging low profile. Hindi iyon magiging problema sa lahat. Ngunit, kung muling itatayo ng pamilyang Taylor ang imperyo ng negosyo nito, at maging sapat na sikat, magiging madali para sa pamilya Lambert na hanapin tayo kung gusto nila. Doon lang naintindihan ni Selena ang intensyon ng kanyang lolo. Hindi sa ayaw niyang lumaki ang pamilya Taylor bilang isang makapangyarihang conglomerate. Natatakot siya na madaling mahanap sila ng pamilya Lambert kung malakas ang presensya nila. Kung may lumabas na balita, malamang na ipapadala ng pamilya Lambert ang kanilang mga tao para sirain ang pamilya Taylor. Kabanata 904. Tama si Lolo. Magiging walang saysay ang buhay sa ganoong kalaking pera. Tayo ay mamumuhay nang napaka-comfortable sa pamamagitan lamang ng paggastos ng ilang daang libong dolyar kada taon. Isang miyembro ng pamilya Taylor. Nakakatakot kung ihahayag natin ang ating sarili ang nagalok ng isang nakakapanatag ng ngiti. Ang pera ay sapat na upang mapanatili kami sa mahabang panahon, sabi niya. Hindi na kailangang maging isang makapangyarihang conglomerate. Isinalang-alang ni Selena ang mago opinyon pagkatapos ay tumango siya kung ano man ang dumating. Mamaya, kumbaga, sa ngayon, maliliit na kumpanya at maliliit na negosyo lang ang maaari nating buksan. Ito ay magiging mas ligtas dahil mas mahirap hanapin kami sa ganoong paraan at magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng kita. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang paghukay sa ating mga ipon. Ang matandang lalaki na si Taylor ay iniyuko ang kanyang ulo sa kasiyahan. Tama ka. Posible para sa amin na gumawa ng maliliit na negosyo. Magiging maayos ito hanggat hindi ito mawawala sa kontrol. Kaya natin pagkasabi niya noon ay tumingin siya. Jack, tama. Ikaw ang pinakamalakas na manlalaban na mayroon kami rito, Jack, at medyo malalakas din ang 10 babaeng bodyguard mo. Ang iba na mayroon kami ay hindi gaanong maaasahan. Kaya saan tayo dapat pumunta ngayon? Sana ay makapagdesisyon ka. Nakikinig kami sa iyo. Jack, medyo naantig siya nang marinig niya ito. Kung sinabi ng matandang Taylor na makikinig sila sa kanya, nangangahulugan ito na ipinagkakatiwala ng pamilya lahat ng buhay ng pamilya Taylor sa kanya. Jack, pinag-isipan ito dahil binigyan mo ako ng autoridad, Lolo, sinasabi. Kung nabukas tayo aalis, sabi niya. Magdadrive tayo mamayang gabi. Mas magiging mahirap para sa mga tao na subaybayan kami sa ganitong paraan. Wala akong balak sabihin sa'yo kung saan tayo pupunta ngayon. Manggengo na ang sasakyan ko sa harapan at sumunod lang kayong lahat. Sasabihin ko sa iyo kung saan tayo pupunta pagkatapos nating makarating sa ibang lungsod. Bahagyang kumunat ang kilay ni Oldman Taylor matapos itong kunin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sa sandaling iyon, hindi siya nagtatanong Jack ang desisyon. Ilihim ang patutunguhan at tinataya rin niya ang pagiging discreetness ng binata sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Gold ay narito para sa hapunan at maraming tao sa paligid nila. Paano kung matunten ng pamilya Lambert ang kanilang mga galaw sa pamamagitan ng mga taong ito? Malalim ang gulo nila noon. Nag-alinlangan siya na ang
pamilyang Gold ay maaaring panatilihing ganap na selyado ang kanilang mga labi kung ang pamilya Lambert ay dumating sa kanilang pintuan. Pagkatapos ng lahat, agad nilang ibinunyag ang kanilang relasyon sa pamilya Taylor noong isang araw nang dumating ang 4 na tao sa kanila. Mukhang ito na ang huling pagkakataon na makakasama sila ng pamilyang Gold at kasama si Cecilia. Sa sandaling ito, Jackie dinagdag. Bigyan ng pera ang mga manggagawa rito, bukas ang mga gwardya, ang mga tanod at paalisin sila ang mga babaeng bodyguard na nagtatrabaho para sa akin ay nagsabi sa akin na sila ay susunod at sila ay sapat na malakas naman lalaban. Hindi maganda kung magsasama tayo ng napakaraming tao, makakaakit ng atensyon. Jack, huminto muna dito bago nagpatuloy. Siyempre, kung sino man sa mga miyembro ng pamilya Taylor ang ayaw sumunod sa atin at gustong humanap ng sarili nilang lugar na mapagtataguan at mamuhay ng sarili nilang buhay, ayos lang sa akin. Ngunit maaari ka lamang kumuha ng $50 milyong bukas kapag umalis ka. Naniniwala ako na tapat na ito kung matipid ka. Depende sa iyo ang lahat. Si Jack's words, pinagmasdan ni Old Man Taylor ang mga mukha ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Nang pag-aralan niya ang mga ito, hindi niya maiwasang magkunot ang kanyang mga ilay. Napansin niya na maraming tao ang seryosong isinasaalang-alang ang panukala, halatang kinilig sila. Pamantong hininga ang Old Man Taylor. Akala niya ay magkakaisa ang lahat para magsama-sama. Hindi niya akalain na napakaraming tao ang matatakot na mamatay. Ang mga pagkakataon na masubaybayan ay lumiliit ng malaki kung sila ay umalis ng mag-isa o kasama ang kanilang malit na pamilya at manirahan sa isang rural na lugar. Mahirap hanapin ang mga ito at makakakuha sila ng $50 milyong. Mamuhay sila ng komportable kahit papaano. Obviously, hindi nila kayang maging masyadong showy. Kabanata 905. Pag-isipan mo ito ngayong gabi. Kung gusto mong umalis mag-isa, puntahan mo ako bukas ng umaga. Dilipat ko ang pera sa iyong mga account. Ngunit hindi ka makakakuha ng $50 milyong. Bawat tao. Ito ay $50 milyon bawat pamilya. Halimbawa, kung umalis si Tio Roger, tiyak na isasama niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay makakakuha ka ng $50 milyon sa kabuuan. Jack nakangiting sabi. Naghiyawan ang lahat pagkatapos nilang kumain. Sa pagbabalik, mukhang hindi masyadong masaya si Cecilia. Ano sa lupit Jack ginagawa? Hindi man lang niya masabi sa amin kung saan siya pupunta. Akala niya ba outsider tayo? Hindi napigilan ni Cecilia na mapahungol. Habang inisip niya iyon, mas lalo siyang nadidismaya. At ibinigay pa ni Lolo ang pera ng pamilya Taylor kay Selena. Seryoso, wala ba siyang tiwala sa atin na pamahala ng bahagi nito? Ikakasal ka na sa ibang pamilya. Kakaiba kung binigay niya sa'yo. Bukod dito, nagpakasal ka sa isang young master mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Hindi sila mag-aalala sa'yo. Umalaklak si Kelly. Tumanggi. Tilang sabihin sa amin ang kanilang patutunguhan para lang itakwil. Kami nagpapanggap sila na kami ay tagalabas. Pero mas maganda sa ganitong paraan. Ayaw na daming makihalubilo pa sa kanila. Ngayong nakasakit na sila ng makapangyarihang pamilya. Mas maganda kung hindi na lang tayo
makipag-usap sa kanila. Kinaumagahan, ang mga miyembro ng pamilya Taylor, lalo na ang mga hindi gaanong malapit sa pamilya, ay talagang dinala ang kanlang buong pamilya upang makipagkita Jack at inangkin ang kanilang $50 milyong bago umalis. Kahit na ito ay ginawa sa old man Taylor masyadong bigo sa loob, siya ay lubos na kamalayan na ito ay isang matalinong pagpili. Tiyak bahagi ni kung tutusin, magkakaroon sila ng mas malaking target sa kanilang mga likod kung maglakbay sila sa isang malaking grupo. Mas magiging mahirap para sa pamilya Lambert na tonton sila kung magkakalat ang lahat. Titiyakin nito ang kanilang kaligtasan. Bukod sa Jack, siya ang pumatay sa 4 na tao. Ang pamilya Lambert ay malamang nasusuko sa paghahanap sa iba pang mga miyembro ng pamilya Taylor kung mahirap silang matuntan. Iyon ang dahilan kung bakit Jack, si Fiona, Selena, at ang kanilang pamilya ang magiging unang target ng elimination para sa pamilya Lambert. Jack at ang iba ay kailangang makatawag ng pansin upang ang ibang miyembro ng pamilya Taylor ay magkaroon ng mas madaling buhay at hindi sila madala sa parehong hukay. Mahalaga, ito ay isang magandang bagay. Sa huli, halos 20 miyembro ng pamilya ni Taylor ang piniling manatili kang Jack at kasama yung iba, 30 or 40 na po sila. Sa hapon, ang mga bodyguard mula sa pamilya Taylor ay pinaalis. Lahat, aside from Orchid and the others, na nagpumilit na sumunod. Jack and the rest, the other bodyguards and servants all left. Sa gabi, humigit kumulang 1 dosenang mga kotse ang dahan. Daang umalis sa Eastfield, patungo sa Hilaga. Buong gabi silang nagmaneho, sa wakas ay huminto sa ibang lungsod upang magpahinga. Dito, Jack sinabi. Kabanata 906. Swallow City. Laking gulat ni Theodore nang malaman ang patutunguhan. Never in his wildest dreams would he imagine that Jack talagang magpapasya na dumiretso sa Hilaga patungo sa direksyon ng Gin City. Ang Swallow City ay halos nasa tabi mismo ng Gin City. Ang pamilya Lambert ay isang kilalang pamilya sa Gin City. Sila ay nagsisilbi sa kanilang sarili sa isang pilak na pinggan kung sila ay magpapatuloy. Seryoso. Hindi ba't mas mabuti makakaya, Jack? Masyadong. Kung lumayo tayo sa abot ng ating delikado ang pumunta sa Swallow City. Nagulat din si Fiona, mabilis niyang tanong sa kanya. Hindi niya inaasahan, Jack, na kumikislap ng walang halong ngiti. Bilang tugon, may negosyo akong gagawin sa Swallow City. Bukod pa dito, sa palagay ko ay sisimulan ng pamilya Lambert ang kanilang pagsisiyasat sa Eastfield sa aakalang gusto nila kaming subaybayan. At ano ang gagawin nila kapag nalinman nilang umalis? Na kami, tiyak na hahanapin nila kami sa mga kalapit na lugar. Marahil kahit sa mga lungsod sa timog. Isipin nila na tatakbo tayo hanggat maaari mula sa Gin City. Namulat ang realisasyon kay Theodore. Nakuha ko, hindi sila gaanong mapagbantay kung magtatago tayo sa ilalim ng malinaw na paningin. Hindi nila hahanapin ang mga lugar na iyon. Mas magiging madali para sa kanila na mahanap tayo kung pupunta tayo sa timog ng Eastfield, tama ba? Iyon ang pinag-isipan ko. Magiging tigtas ito sa loob ng ilang panahon. Sa Swallow City, hindi bababasa. Magiging maayos kami hanggat hindi kami gumagawa ng kaguluhan at mag-ingat. Tsaka, wala naman kaming masyadong kasama ngayon. May mas maliit na pagkakataon na tayo ay pinaghihinalaan.
Jack nagsalita ng may katapusan. Sa kanyang tono. Lahat tama. Pupunta kami sa Swallow City. Kumain na tayo at magpahinga ng mabuti ngayong gabi. Itutuloy natin ang ating paglalakbay sa hapon. Isinalang-alang ng matandang Taylor ang ideya at naisip niya. Iyon Jack may kahulugan ng mga salita. Isang panloob na buntong. Hininga ang pinakawalan niya. O, tama ang aming mga sasakyan ay may mga plate number mula sa Eastfield. Kaya, kapag malapit na kami sa Swallow City, susunugin namin ang aming mga sasakyan sa isang liblib na lugar. Bibili tayo ng mga bagong sasakyan kapag nasa lungsod na tayo at ang mga sasakyan natin ay magkakaroon ng mga plate number mula doon. Mas magiging ligtas tayo kung ganoon. Jack tumahimik sandali bago nagsalita. Hindi ako natatakot sa pamilya Lambert pero medyo malakas sila. Makabubuti kung hindi natin sila pukawin ng hindi kinakailangan. Besides, medyo marami kaming tao dito. Mahihirapan akong protektahan kayong lahat ng mag-isa. Sa sandaling ito, isang kotse ang nagmaneho patungo sa kanila at nakapark ka na ni Jacket ang iba pa. Bumaba sina Lana at Skyler sa sasakyan. Ikaw dinala mo rin si Skyler. Minsan Jack nakita niyang papalapit. Si Skyler, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Master Lana, Sir Skyler, bakit kayo nandito? Si Theodore at ang iba ay sumigaw. Lubos na natulala. Hindi pa sila huminto ng napakatagal, ngunit mabilis na dumating ang Diyosa ng digmaan at hari ng digmaan. Matagal na siguro silang nakabuntot sa likuran nila. Tinabi ko ni Jack na ako ay taging kasama para sa isang spin. Ito ang bakasyon ko para makapagpahinga ako. Tsaka sobrang boring kung maiiwan akong mag-isa sa Eastfield. Pumalaklak si Lana. Pagkatapos pinasadahan niya ng tingin ang kanyang balikat. Oh, tama. May mga susunod din, she said. Tinabi nila sa akin na gusto nilang maging bodyguard mo. Seryoso. Wow. Gulat na bulalas ni Theodore. Namangha siya. Pakiramdam niya ay 10 beses na mas ligtas kung sasama si Lana at ang iba pa. Tama nga, may ilan pang sasakyan na mabilis na dumating at pumarada sa malapit. Walang paraan. Sigurado akong masusunod Jack saan man siya magpunta sa buong buhay ko. Tumawa si Skyler. Ako ang magiging commander ng iyong mga bodyguard mula ngayon at ang aking mga alagad ang bubuo ng mga tropa. Paano naman yon? Hindi mano namuan kami itataboy ha? Ay nako, Sir Skyler, hindi ka naman nagbibiro Isa kang respetadong tao. Paano ka namin tatanggapin na maging leader ng mga bodyguard namin? Kabanata 907. Napuno ng emosyon si Old Master Taylor. Ang bawat miyembro ng pamilya Taylor ay natatakot na makaladkad sa putikan at takot na mapatay. Umalis silang lahat sa Eastfield nang hindi nagpapalem. Sa halip, ang mga matatanda, si Skyler, at ang iba pa ang handang protektahan at umalis kasama nila. Handa silang pumunta sa impyerno kasama nila. Tama si Old Master Taylor. Sir Skyler, mataas at marangal ang iyong katayuan at pagkakakilanlan at ng iyong mga alagad. Bawat isa sa kanila ay walang iba kundi makapangyarihan at malakas. 2 o 3 sa kanila ay may hahambing pa nga sa hari ng digmaan. Ang mga ganoong malalakas na tao, natatakot kami na hindi namin kayang bayaran. Kayong lahat
Jack ay puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Ang mga taong ito, dati Jack na nakakaalam na siya, ngayon ay nasa problema ay hindi tumakas tulad ng ibang mga miyembro ng Taylor, sa halip handa tilang sundan siya sa impyerno at protektahan siya at ang kanyang pamilya. Tanging ang mga ganitong tao ang maaaring ituring na tapat at matuwid. Ala kaming masyadong hinihingi. Ang isang pares ng milyon sa isang buwan ay sapat na. Affordable naman, diba? Seryoso at mapurol ang mukha ni Skyler at the Sun Me Time. Gusto yang sabihin sa kanila na hindi nila kailangang magbayad para kunin siya. Pero kung talagang sinabi niya, natatakot siyang maghinala sina Fiona, Andrew, at iba. Tijak pagkakakilanlan ni. Kaya naman, tumawag lang siya ng halaga para pagtakpan ito. Elsang, ilang milyon. Ito ay ganap na maayos. Ito ay kahanga-hanga. Sir Skyler, salamat sa paglilingkod sa amin. Isang malawak na ngiti ang agad na lumitaw sa mukha ni Fiona. Ang pagkuha ng isang hari ng digmaan upang magtrabaho para sa mga Taylor sa ganoong halaga ay lubos na sulit. Lampatayong linya ang nabuo sa pagitanjak mga kilay ni Ibinuka niya ang kanyang bibig pagkatapos ng maraming iniisip. Ayos lang. Ngunit ikaw at sila na ay hindi karaniwang tao. Hindi ka karaniwang bodyguard o manlalaban. Ikaw ay isang 8 King of War at sila na ay isang Goddess of War. Kaya naman, malaki ang pagkakataon para makilala ng iba ang inyong dalawa. Kahit na nasa Swallow City. At alam ng lahat na taga Eastfield ka, kaya natatakot ako na magdulot ng inala sila na at ang presensya mo. Tama ka. Ano ang dapat nating gawin? Magsusuot na tayong dalawa ng maskara mula ngayon. Napabulala si Skyler pagkatapos yung pag-isipan ng bagay na iyon. Ramdam niya ang bawat salita na nanggagaling Jack ang bibig ni ay walang iba kundi lohikal at makatwiran. Hindi ito masamang ideya, ngunit ito ay masyadong nagpapalupa para sa inyong dalawa. Jack nakasimangot kahit na naisip niya na ang ideyang ito ay tila isang magandang solusyon sa ngayon. AOO 38. Anong mahirap dito, gawin natin. Tila na naman ay walang pakialam na nagsabi, pupunta ako at pumili ng mas magandang maskara. Layong uri ng maskara na nagpapakita ng kalahati ng aking magandang mukha. Siguradong napakaganda. Nasa babae talaga ang paghangad ng kagandahan, ha? Akala mo sumasali ka sa isang beauty mask contest? Isa lang itong maskara. Jack, dalawang awkward. Naubo ang pinakawalan at tinukso. Tila na. Jack, anong bullshasteris di pinagsasabi? No. Siya ang Diyosa ng digmaan. Paano ka makakapagsalita ng walang galang na paraan? Nagulat si Old Master Taylor at agad na napagalitan Jack sa puso ni Old Master Taylor. Naniniwala siya na nandito lang sina Skyler at Lana. Dahil sa kasiyahan, itinuring nila ito bilang isang masayang paglilibot at iyon ang dahilan kung bakit sila sumama. Makapagkaraan ng ilang sandali kapag naiinip na sila, aalis na sila. Kaya naman, hindi niya naisip ang iba sa sinabi nila na tungkol sa mga maskara. Kakaibahan, Jack, kay pagiging bastos at walang galang kay Lana. Older Master Taylor, hawag mo itong pansinin. Mula ngayon, walang Diyosa ng digmaan kundi ang unong kapitan ng mga tanod sa pamilya Taylor. Yehe. Unong kapitan, mas mataas ng kaunti at
Mas maluwalhati kay Sir Skyler. Tumawa ng warm-hearted si Lana. Saka nagpatuloy, from now on, we're a family. Tungkol naman sa, 1 o 2 milyon kada. Juan, kalimutan mo na lang iyon. Hindi ako nandito para sa isang part-time na trabaho, ngunit para magsaya kasama kayo. Hindi. Ang babayaran ay pagkain at tirahan. Jack pabirong bumalik. Kabanata 908. Ayos din sa akin yan. Basta may masasarap na pagkain at may matutulugan ako, mabubusog ako. So pagtataka ng lahat, tinanggap ni Lana Jack mong kaini at ngumiti ng masaya. Master Lana, ikaw ang hindi gaanong hinihingi na Diyosa ng digmaan na nakita ko. Si Skyler naman ay tumawa ng malakas na mukhang masayahin. Tama, tungkol sa mga sasakyan. Lahat sila ay may plate number ng Eastfield. Kaya, bago tayo makarating sa Swallow City, kailangan ninyong umupo sa aming mga sasakyan at itapon ang inyong mga sasakyan sa labas ng Swallow City. Ngunit, huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating pumasok sa lungsod, bibili ako ng bawat isa sa iyon ang kotse. Maaari kang pumili ng anumang kotse na gusto mo. Jack tumingin sa mga sasakyan ni Lana at ng iba pa at ngumiti ng mapait at sinabing, well, kung makakakuha ako ng bagong kotse, bakit hindi? Napabuntong hininga ulit si Skyler sa gilid. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa sentro ng lungsod ng Eastfield. Si Skyler at Lana ay bumili ng kanilang sarili ng mga maskara, nagpahinga sandali at pagkatapos ay sa wakas ay umalis. Not to mention, ang maskara na pinili ni Lana ay hindi lang nakatago sa kanyang kagandahan kundi nagpatindi pa sa ganda ng kanyang mukha na kalahating kanyang nakakaakit na katawan. Sa natatakpan ng maskara, nagpakawala siya ng isang mahiwagang aura na umaakit sa iba sa kanyang kaharian ng aakit ng hindi namamalayan. Master Lana, mukhang maganda ang maskara sa iyo. Ikaw ay napakaganda ngunit misteryoso. Lalo na yung exposed long legs mo. Kahit ako medyo naingit sa'yo. Si Selena na nakaupo sa parehong kotse kasama si Lana ay tumingin sa suot ni Lana. Hindi niya maiwasang purihin si Lana. Ngayong kasama na nila si Lana, nakahinga ng maluwag ang puso ni Selena. Kasama si Lana sa paligid nila kahit na ang malalakas at makapangyarihang mga tao mula sa pamilya Lambert ay dumating upang maghiganti, maaaring hindi sila ang kanyang mga kalaban. Higit parito, kasama si Lana, Jack, si Skyler at ang iba pa ay maituturing na isang nakakatakot na puwersa na dapat isaalang-alang. Bago iyon, nakaramdam siya ng pagkabalisa tungkol sa kung paano umalis ang iba pang miyembro ng pamilya Taylor na natatakot na madamay. Ngayon, mukhang tama na ang desisyon nilang umalis at ligtas din sila. At saka, ito ay isang magandang bagay para kay Selena, Jack, at ang iba pa maaari silang maglakbay ng mas mabilis at mas ligtas na may kaunting mga tao. Ngayon, sa karagdagang puwersa, mula kina Lana at Sky, natural na tumaas ang kanilang kabuoang iakas sa pakikipaglaban hanggang sa puntong masasabi nilang hindi na sila dapat matakot pa. Matapos marinig ang papuri ni Selena, nabigla si Lana sa tuwa. Sa totoo lang naiinggit ako sa iyo, Miss Selena. Napakaamo mo, maganda, at may marangal na ugali. Ito ang mga katangian na hindi ko taglay. Lagi nilang sinasabi na masyado daw akong boyish, masyadong ay lucky at dominante, at kulang sa
Gentleness. Sigh. Nag-aalala ako na. Hindi ako magpakasal. Paanong hindi ka mag-aasawa? Huwag kang tanga. Ikaw ang Diyosa ng digmaan. Tsaka ang ganda mo. Talaga at kaakit-akit. I bet na maraming lalaki dyan ang magiging head over heels para sa iyo kapag nakita ka nila. Umiti si Selena at idinagdag. Ngunit ang isang mahusay na babae na tulad mo ay dapat na maingat na pumili ng iyong kapareha sa buhay at ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Tama ka. Ay nako. Hindi mo dapat. Ako tinatawag na Master Lanao, Goddess of War, lalo na kapag nakarating na tayo sa Swallow City. Kung ipagpapatuloy mo ang pagtawag sa akin ng ganyan, hindi. Pati susuot ko ang maskara na ito nang walang kabuluhan. Paalala nila na sa grupo matapos itong mapag-isipan. Okay lang ba na tawagin kitang Lanap? Tanong ni Selena na nakakunot ang noo. Don't worry, it's definitely more than okay. Napakaraming tao sa mundong ito na may parehong pangalan. Ang Lana ay isang sikat na karaniwang pangalan lamang. Tsaka alam ng karamihan na nasa Eastfield silang the Goddess of War. Who knows na pupunta siya sa Swallow City. Malumanay na umiti sila na bilang ganti. Iyan ang akma. Iniangat ni Selena ang ulo bilang pagsang-ayon. Isang araw na naman ang lumipas. Sa isang magandang umaga, sa wakas ay dumating ang caravan sa isang lambak na hindi kalayuan sa iabas ng Swallow City. Itulak ang mga kotse sa open space dito at sunugin ang mga ito. Kabanata 909. Kahit na ang mga kotse na ito ay may tatak at napakamahal, ngunit ngayon ay wala ng ibang paraan. Jack maaari lamang magbigay ng utos, walang magawa. Agad tinulak ng mga tao ang mga sasakyan sa open space at sinunog ang mga ito. Pagkatapos lamang ay tumungo sila sa Swallow City na naglalakad. Nakikituwa na nila mula sa malayo ang walang kapantay na matataas at kahangahangang pader ng lungsod ng Swallow City. Ang lungsod ay napapalibutan ng isang tipis ngunit sinaunang kapaligiran at isang layer ng mahinang ambon. Ang lungsod na ito ay mukhang misteryosong ethereal. Kahit na ang Swallow City ay mas maliit kaysa sa Gin City, ito ay hindi bababa sa 2 o 3 beses na mas malaki kaysa sa Eastfield. Ang Swallow City, ito ay isang tinaunang lungsod, hindi ba? Mayroong maraming mga high authoritative powerhouses sa loob dito. At ang pangunahing bagay ay ang lungsod na ito ay isang magandang lugar para sa mga tao, pamilya, o mga bahay upang mapabuti at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Matamang nakatitig sa lungsod na nasa harapan niya, hindi napigilan ni Skyler na magpahayag ng puntong hininga. Oo, ito ay talagang isang magandang lugar. Napabuntong hininga na rin sila na dahil sa emosyon. Jack tumingin sa grupo at sa wakas ay sinabi, nakarating na tayo sa Swallow City. Pilasan natin bumili ng bilya na matitirhan sa lalong madaling panahon. Buti na lang umaga na ngayon, may oras na kaming bumili ng bilya. Kung tungkol sa mga sasakyan, maghihintay tayo hanggang bukas ng umaga. Tumango si Old Master Taylor bilang pagsang-ayon. Natatakot ako na baka magastos ang bilya dito. Sa ngayon, hindi na natin kailangan pang mag-recruit ng mga bodyguard, pero sa tingin ko, kailangan nating kumuha ng mga katulong para tumulong sa paglilinis ng bahay. Kaya, kailangan nating maghanda ng ilan pang sweet para sa kanila.
Sige, gawin natin ito. Bibili tayo ng 20 unit ng terrace house at sapat na ang mag. Ito, hindi natin kailangang bumili ng isang malaking bilya. Marahil, maaari tayong pumili ng mga terrace house o townhouse. Gayun din, kapag bumili kami ng higit pang mga unit, hahayaan namin ang developer na ay lakip ang mga ito sa mga dingding. Hindi ito dapat maging malaking problema. Binigkas ang kanyang mga iniisip sa grupo. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Lana. Pagkatapos niyang tingnan ang numero, pumunta siya sa gilid at tinagot ang tawag. Oy bro, ano? Ang sitwasyon. Masama. Ito ay isang bitag. Ang mahina at mahinang boses ni Fernando ay lumabas mula sa telepono at sinundan ng mahinang kalabog. Natapos ang tawag sa telepono pagkatapos ng thud sound. Pinahit ng daliri nila na ang last call button sa kanyang telepono para tumawag muli, ngunit sa kanya nang nalaman na wala na pala ang numero. Ang kanyang mukha ay naging blanko at madilim sa susunod na segundo. Agad siyang lumapit jacket, hinayla siya sa gilid. Pagkatapos ay nagulat, guro. Hindi maganda. Parang may problema si Kuya Fernando. May nangyari ba? Ano ang sitwasyon? Kailan Jack narinig niya ang balita? Kumunat ang noo niya at inisip kong mali ba ang narinig niya? Si Fernando ay isa sa mga alagad na itinuring niyang malakas at makapangyarihan. Ang husay niya sa pakikipaglaban ay maaaring ilagay sa tuktok ng listahan. Paanong may masamang mangyari sa gayong malakas na tao? Hindi ako masyadong sigurado sa sarili ko. Kanina lang siya tumawag at napakahina ng hininga niya. Tinabi lang niya sa akin na ito ay isang bitag at pagkatapos ay naputol ang tawag. Tinubukan kong tumawag ulit pero hindi ako makalusot. Napakunot ang noo ni Lana. Siya ay balisa ng hindi masukat. Dragon scale, ito ay isang bitag. Jack nagsalubong ang mga kilay at puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Kahit isang bitag, hindi naman ganoon kaina si Fernando. Para hindi niya matalo ang kabilang partido, di ba? Puntong hininga. Hindi ko alam. Master, magiging maayos ba si Kuya Fernando? Habang inisip ito ni Lana, mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Fernando ay ilang antas na mas mahusay kaysa sa kanya. Siya ang pinakamatandang alagad sa kanila. Anong klaseng mandirigma ang nakilala niya sa pagkakataong ito? Wala tayong magagawa ngayon. Nandito na tayo at hihilahin lang tayo ng mga alalahanin pababa. Pumasok muna tayo sa lungsod. Pagkatapos ay dahan-dahan nating imbestigahan ang usapin. Dahil ito ay isang bitag, naniniwala akong hindi mamamatay si Fernando dahil talagang pinupuntirya ako ng kabilang partido. Habang iniisip ito ni Lana, mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Fernando ay ilang antas na mas mahusay kaysa sa kanya. Siya ang pinakamatandang alagad sa kanila. Anong klaseng mandirigma ang nakilala niya sa pagkakataong ito? Wala to yung magagawa ngayon. Nandito na tayo at hihilahin lang tayo ng mga alalahanin pababa. Pumasok muna tayo sa lungsod. Pagkatapos ay dahan-dahan nating iimbestigahan ang usapin. Dahil ito ay isang bitag, naniniwala akong hindi mamamatay si Fernando dahil talagang pinupuntirya ako ng kabilang partido. Jack malamig na tumikim at pagkatapos ay nagpatuloy. Tinisikap ng kabilang partido na maglagay ng mga bitag at mahuli. Ako, I bet alam nila kung sino ang
May-ari ng Dragon Scale. Kabanata 910. Hindi naman ang ibig mong sabihin ay alam ng kabilang partido kung kanino ang Dragon Scale na ito. Matapos marinig ito, huminga ng malalim sila na natigilan siya. Hula ko lang dahil sinabi ni Fernando na ito ay isang bitag. Naniniwala akong ikukulong lamang siya ng kabilang partido at hindi papatayin. Ang pagkilos na ito ay mag-aakit sa atin. Kaya, sa palagay ko ang kabilang partido ay dapat na malaman ng higit pa tungkol sa sukat ng dragon. Ang buong sitwasyon ay nagbibigay jak sakit ng ulo. Walang gaanong tao, marahil wala pang 100 tao ang nakakaalam tungkol sa sukat ng dragon. Higit pa rito, ang mga salita si Fernando ay hindi nagpahayag ng maraming impormasyon. Kaya naman, Jack, maaari lamang magmungkahi na manirahan muna. Malapit na, Jack, dinala ang lahat sa lungsod. Naghanap muna sila ng hotel na matutuluyan. Tapos Jacket na una si Tilina para maghanap ng villa. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa lobby ng isang departamento ng pagbebenta. Napansin sila ng isang batang tindera at napangiti ang mga labi, naglakad palapit sa kanila. Magandang umaga po, ma'am at sir. Nandito ka ba para maghanap ng villa o gusto mo bang tumingin sa mga bungalow? Pareho tayong nandito. Ang batang tindera ay sumilay ng isang napakatalino ng itiisang nakakasilaw sa araw. Mga villa. Jack nagbigay ng isang nakakalokong ngiti at sumagot. Sige po, sir. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin. Na-renovate na namin lahat ng villa dito para makalipat na kaya medyo tataas ang presyo. Pagpapakilala ng tindera habang tinadala Jacket si Lina patungo sa sandbox. Sa hindi kalayuan, ang dalawa pang tindera ay nagsimulang makipag-chat ng tahimik sa kanilang sarili. Wala talagang magandang mata ang bagong babae na iyon. Ang dalawang iyon ay nakasuot ng magagandang damit, ngunit hindi pa niya nakita ang mga ito na bumaba sa isang taxi. Isang malalamig ng ngiti ang ibinigay ng isa sa mga babae habang nagsasalita. Tama. Nasa may pintuan siya. No. May hindi niya nakita ang isang tao na kailangang tumawag para sa isang taxi ay tiyak na walang pera upang bumili ng isang villa. Obvious naman na nandito lang sila para mag-browse. The other woman added in a low conspiratorial tone, hindi kami nagbebenta ng maraming bahay dito dahil sa presyo. Kahit townhouse lang ang mga villa dito. Super mahal kasi nasa gitna ng city. Ang isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 120 milyong dolyar. Walang paraan ng isang taong tulad nito ay kayang bumili ng mga villa dito. Jacket nagkataon na nalampasan sila ni Selena. Mahina silang nagsalita, ngunit narinig nila ang kanilang mga boses at maleno na narinig nila ang bawat salita. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Hindi sila mapakali sa dalawang babae. Pagkatapos nilang maglakad at mag-scan sa sandbox at makinig sa mga paliwanag ng tindera, Jack nagsalita. Magkano ang isang unit? Dapat may discount kung magbabayad tayo ng buo, di ba? Bakit hindi kayong dalawa tumingin sa aming showcase unit? Dadalhin kita doon. Hindi ito magtatagal. Medyo nagulat ang tindera. Naghinala siya kung mali ang kanyang narinig. Sa totoo lang, nakita niya ang pasukan. Asawa na bumaba ng taxi mula sa
Hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng pera para makabili ng bahay. Gayunpaman, naalala niya ang tinabi sa kanya ng kanyang manager sa simula na huwag sumuko sa sino mang customer na pumasok sa pintuan. Siya ay bago at wala siyang isang mahusay na pagganap upang ipagmalaki. Ginamit niya ang pagkakataong ito para sanayin ang kanyang mga kasanayan sa negosasyon para maging pamilyar sa pakikipag-usap sa mga customer at ipakilala ang mga bahay sa kanila. Talaga, kinuha niya ito bilang isang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang sarili. Kaya naman panay ang ngiti niya. Sa kanyang mukha, maingat na ipinaliliwanag ang bawat detalye sa pag-asawa. Ngunit hindi sila kailanman nagtanong ng maraming tanong at hindi sila gaanong nagsasalita. Sila ay tila napaka-impassive. Hindi sila nagtanong ng maraming tanong. Mula doon, naisip niya na wala silang gaanong interes sa arian at hindi na nila maisip na bilhin ito pagkatapos marinig ang presyo. Gayunpaman, marahil ay nahihiya silang umalis kaagad. Hindi niya akalain na tatanungin kaagad ng lalaki kung may discounts kung binayaran niya ng oo. Kahit na ang ilang mga customer na interesado sa pagbili ay makipag-ayos sa kanila ng ilang beses at pag-isipan ng desisyon sa loob ng ilang araw. Kung tutuusin, milyon-milyon ang halaga ng isang unit. Kailangang isaalang-alang din ito ng isang malaking celebrity sa kalahating araw kung gusto nilang pumili ng unit. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.